Hi guys, welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. So in this video guys, ang topic natin ay yung scam, okay? Napanood ko kanina sa GMA ba yun? Na-scam daw si Paul Salas tsaka si Mikey Quintos ng halagang 8 million. Okay, so paano yung diskarte guys ng scammer? Yung scammer guys, nung una daw ay nagpa-invest mga naunang taon, nagpa-invest sa kanila, binalik naman sa kanila yung pera, tumubo sila. Okay? Siyempre, napaniwala na talagang legit. Okay? Kasi nga, naibalik, diba, yung unang investment nila. So, ayun, nagtiwala sila. So, nung mga sumunod na taon, nagpa-invest naman ulit. Sinabi, idoblehin mo daw at ibibigay daw buwan-buwan 5%. Okay? So, doon nakumbinsi ulit na mag-invest. At imagine mo, 5% interest rate per month. Okay? At pinadoble yung investment. Kung una, ang investment ay 4 million, ngayon 8 million na. So, na-scam na sila doon. Hindi na, nag-goodbye na. After nilang ma-invest yung amount of money na malaki, 'di ba? Kasi yung una kasi, 'di ba? Magaling yung discard no, guys. Yung una, pina-invest ka, kumita. Pangalawa, pina-invest ka, doblehin mo, ayan, take away na. So, di ba, mautak talaga yung mga scammer, no? Marami yung mga ganyan eh. Sa una talaga, maraming ganyan guys na mga scam na tao. Ganyan yung naging discard sa kanila. Kung kaya nga importante na nanonood talaga tayo ng balita para alam natin yung latest, di ba? Napakarami. May mga ibang nga dyan magpapailod sila ng napakadaming number. Kunyari, ganito, ganyan, malaking ano din yun. So, ingat lang tayo guys, dahil sa usapang pera. Wag basta-basta maniwala sa mga tao. Hindi porke kumbaga hindi porke sa una, nabigyan ka ng ganito, tiwala ka ulit. Kasi nandun, parang nabuild na yung tiwala mo nung una, nung una, ano naman to, nagbigay naman to sa akin, wala naman kaming problema sa una. So, sabihin, sige, mag-invest ako, dadoble ko. Hindi mo alam na yung kinita mo sa kanila nung una, pinabalik na. At yung kapital mo, dadalhin na din nila, okay? So, ingat lang tayo guys. Huwag tayo masyadong... Minsan kasi daw, kaya tayo nabubudol dahil sa kagustuhan natin. Kumbaga nagiging tayo, greedy sa money. 'Di ba? Nagiging greedy. Hindi naman masama, 'di ba? Lalo, hindi naman masama na maghangad tayo na tumubo pa yung pera natin. Pero ang tanong kasi dyan, anong gagawin nyo sa pera namin? Bakit dodoble siya ng ganong kalaki kaagad? Ano yung sistema, di ba? Ano, pinupulot ba yung pera? Anong sabi nga, invest daw sa crypto, guys, sa crypto. Ang crypto ngayon, wag kayo nagpapaniwala, bagsak na bagsak ngayon ang crypto. So, sino ngayon yung, na magpa-invest ng ganyan at magpabibigay ng malaking interest rate, di ba? So, mag-isip, hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, 4 na beses, at mas marami pa. At nagkikwento dapat kayo sa mga tao na eksperyensado sa ganyan para ikonsulta nyo kung ito ba mga to, legit ba to. Hindi porke nung una na pagbigyan kayo, hindi nung porke nung una na nabigyan kayo ng interest sa susunod. Napakadami po na ganyan, na sa una, lalo na sa Mindanao, may mga ganyang story yata yun eh, di ba, yung mga Muslim na na-scam din sila. Sa una, okay, nagbigay ng mga interest, after ilang years na pinadoble, pinatriple na yung investment nila, wala na, bye-bye na. Okay, so ingat po tayo, lalo na ko yung mga perang pinaghirapan natin. Ang hirap kumita ng pera. Naawa din ako kay Mikey Quintos kasi 'di ba, imagine mo, pinaghirapan niya. Hindi madali maging artista, guys. Alam natin 'yan. Puyat, pagod, gutom minsan ang sinasako din nila bago sila kumita ng malaki. Okay, so kawawa naman. Kung sana ganyan ang mga tao na puro iskam ang iniisip. Dapat patas yung labanan, 'di ba? Bye and thanks for watching. God bless.